Dalawang pairs ng trekking trousers, parehong matibay ang tahi, parehong may reinforcement sa tuhod. Ang isa ay 3,000 piso, ang isa naman ay 10,000. Ang tanging pinagkaiba lang ay ang maliit na logo ng Fox sa hita. Gumawa ang Fjallraven ng totoong pantalon, tapos binenta sa iyo ang logo. 6 na hiking brands na dapat mo nang tigilan, at 3 na sulit pa rin sa bawat sentimo. Alam mo ang pakiramdam na to, bumili ka ng tinatawag nilang hiking shirt. Cotton, malambot, at komportable sa loob ng tindahan. Pero sinuot mo ito sa akyatan, pinawisan ka, at tinamaan ng hangin. Naging malamig at malagkit ito at nanatiling basa sa buong maghapon. Hindi pumalya ang damit na yon dahil mura ito. Pumalya ito dahil hindi talaga ubra ang cotton. Ang cotton ay parang espongha kung humawak ng tubig at parang laryo kung matuyo. Walang nagsabi sa iyo dahil mas abala ang label sa pagbebenta ng porma. Hindi tinitignan ng bundok ang logo mo. Tinitignan nito kung ang tela mo ba ay nagpapatuyo o sumisipsip ng basa. Ang basa ay basa at ang lamig ay lamig, anuman ang brand mo. Number 1, Fjallraven. Ang A1000 fabric nila ay talagang matibay. Makapalang tahi, 65% polyester, at 35% cotton, na pwede mong lagyan ng Greenland wax para mas tumibay sa tubig. Ang Vida Pro trousers ay may double layer reinforcement sa tuhod at sa upuan. Ang keb naman ay may stretch panels at reinforcement sa binti. Totoong pangbundok ang mga pantalong ito. Ang problema ay ang presyo at kung ano ang nagpapamahal dito. Ang Vida Pro ay nagkakahalaga ng halos 9,000 piso. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang basta trekking brand ang Fjallraven, naging lifestyle brand na ito. Ang Kanken backpack ay naging fashion accessory na ginagamit sa syudad ng mga taong hindi naman umaakyat ng bundok. Malaki ang nadadagdag ng maliit na Arctic Fox na yan sa presyo. Ang trekking trouser na gawa sa polycotton na may reinforced knees ay hindi naman kakaiba. Ang mga tapat na brand ay gumagawa ng parehong item sa halagang 60 hanggang 80 dolyar lang. Nagbabayad ka ng sobrang 100 dolyar, at malaking bahagi niyan ay para sa logo, hindi sa tela. Pangalawa, ay lira. Hatol muna tayo. Pakiramdam ang binabayaran mo rito, hindi ang gamit. Ang Renegade, Silenker, at Deceptor ay naglalaro sa 79 na dolyar, at umaabot pa ng mahigit 120 sa ibang klase. Pangit ba silang pantalon? Hindi naman. Maayos silang stretch woven hiking pants na may gusseted crotch at articulated knees. Ang problema, halos lahat ng hiking pants sa presyong yan ay ganoon din, pati na yung mga mas mura ng 40 dolyar. Hindi ka naman nakakakuha ng mas matibay na tela, mas magandang gusset, o warranty na mas angat sa iba. Ang nakukuha mo lang ay pangalan na parang tunog bundok. Ang gusset ay gusset pa rin, tawagin man ang pantalon na Renegade o wala mang pangalan. Ang mga house brand na hiking pants mula sa Ria o trekking trousers mula sa Decathlon ay pareho lang ang gawa pero mas mura ng 30 hanggang 50 dolyar. Pangatlo, Prana. Ito ang katotohanang magpapabago sa tingin nyo sa brand na ito. Ang Prana ay pagmamay-ari ng Columbia Sportswear mula pa noong 2014 na, kaya bahagi ito ng isa sa pinakamalaking outdoor conglomerate sa mundo kasama ang Mountain Hardwear at Sorel. Mahalaga ito dahil ibinibida ng Prana ang sarili bilang isang soulful at eco-conscious na brand para sa yoga at climbing, ang katapat daw ng mga dambuhalang korporasyon. Pero ang totoo, isa itong corporate label na naniningil ng mahal para sa lifestyle image nito. Ang kanilang Zeon pants ay nagkakahalaga ng nasa 75 hanggang 100 dolyar. Maayos naman itong stretchy nylon pant para sa mainit na panahon, pero hindi performance ang binabayaran mo rito. Kapag inalis mo ang porma, isa lang itong mid-tier na pantalon sa presyong umaasa na bibili ka dahil sa kanilang kwento. Wala namang pakialam ang trail sa porma mo. Ang mahalaga ay kung hindi sasabog ang tahi kapag humakbang ka ng mataas sa bato. Pang-apat, icebreaker. Bigyan muna natin sila ng credit. Ang icebreaker ang isa sa mga unang gumamit ng merino wool bilang outdoor base layer, at talagang mahusay ang merino. Humihigop ito ng pawis, mas mabilis matuyo kaysa sa cotton, kontrolado ang temperatura, at hindi bumabaho ng ilang araw. Maganda ang wool ng icebreaker. Pero pagmamay-ari na sila ng AI Corporation, at ang presyo ngayon ay dahil na sa brand at hindi lang sa tela. Ang kanilang merino 200 Aussie screw ay karaniwang nasa 80 hanggang 120 dolyar. Ang problema ay ang agwat ng presyo. Ang ibang gumagawa ng merino ay mas mura ang singil para sa parehong 200 gram weight, parehong wicking, at parehong odor resistance. Ang mga tunay na merino base layer mula sa mga tapat na specialist brands ay mahahanap mo lang sa halagang 30 hanggang 50 dolyar. Pareho ang bigat, pareho ang performance sa trail. Hindi mo mapagkaiba ang pakiramdam ng wool sa balat mo. Pero ang presyo magkaiba. Pang-5, Cotopaxi. Ang Cotopaxi ay binuo para sa isang magandang layunin.
Isa itong Certified E Corp na nagbibigay ng 1% ng kita para labanan ang kahirapan, at may Deldia line pa na gawa sa mga recycled na tela. Totoo ang pagtulong nila. Pero dapat mong ihiwalay ang layunin nila sa mismong gamit. Bilang trail equipment, karaniwan lang ang karamihan sa damit ng Cotopaxi. Maayos na fleece pero may kamahalan dahil sa makulay na design at sa nakaka-inspire nilang kwento. Hindi ka bumibili ng fleece na mas mainit o shell na mas matibay sa ulan. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka. Pero huwag mong ipagpalit ang pagsuporta sa misyon nila sa tunay na trail performance. Dalawang magkaibang desisyon yan. Kung mahal mo ang layunin nila, mag-donate ka ng direkta, kung saan buo ang mapupunta sa kanila imbes na maliit na porsyento lang mula sa binili mo. Pang-anim, Vori. Damit pang gym lang ito na nagkukunwaring panghiking. Ang Sunday Performance Jogger ay nasa mahigit 5,000 piso, na comfortable naman sa coffee shop o sa airport. Pero ang brush pulley ay isang knit, hindi isang matibay na technical wave. Ang knit ay madaling sumabit at masira kapag sumagi sa bato o matinik na halaman. Walang reinforced knee, walang tibay laban sa gasgas, at walang gusset na dinisenyo para sa malalaking hakbang sa bako-bakong daan. Ang sukat na masarap isuot sa patag na semento ay sumisikip na kapag umaakyat ka na sa matatarik na lugar. Nagbabayad ka ng mahigit 5,000 piso para sa damit na ang tanging habol lang ay pagiging komportable. Sa totoong hiking, maling gamit yan. Ngayon, heto ang magandang balita. Buhay pa rin ang mga gamit na may tunay na silbi. 3 brand na sulit sa pera mo. Una, ang Decathlon, sa pamamagitan ng Quechua at 4-class hiking lines nila. Ang functional polyester base layer ay nasa 500 hanggang 700 piso lang. Ang Quechua Inay 100 fleece ay nasa 1,000 mahigit. Ang rain shell naman ay mabibili mo sa halagang 2,000. Ang 4-class hindi 100 merino base layer ay gawa sa tunay na New Zealand wool sa halagang 2,000 rin, kumpara sa icebreaker na nasa 4,000 pataas. Maayos ang disenyo, mabilis matuyo, totoong mainit, at may proteksyon laban sa ulan. Para sa karamihan ng hikers sa kahit anong trail, kayang-kaya nitong gawin ang pangako ng mga mamahaling brand sa mas murang halaga. Pangalawa, Darn Tough. Alam na to ng bawat long-distance hiker. Ang Darn Tough ay gumagawa ng merino wool socks sa Vermont at may kasama itong unconditional lifetime guarantee. Kapag nabutas, ipadala mo lang pabalik at bibigyan ka nila ng bago, ng libre habang buhay. Walang arte sa resibo, walang hidden rules. Ang medyas ay nasa 1,000 hanggang 1,500 ang bawat pares, na parang mahal pakinggan hanggang sa kwentahin mo. Ang medyas na bibilhin mo lang ng minsan ay mas mura sa loob ng 10 taon kaysa sa mga mumurahing laging itinatapon. Ang basang paa at lukot na medyas ang dahilan ng paltos sa kalagitnaan ng trail. Ang seamless toe at siksik na tahi ng Darn Tough ay ginawa mismo para iwasan yan. Pangatlo, Rab. Para sa taong handang gumastos ng tama para sa kalidad. Ang Rab ay isang seryosong British technical brand na ipinangalan sa founder nito na si Rob Carrington. Isang tunay na mountaineer na nagsimulang magtahi ng mga sleeping bag sa kanyang attic sa Sheffield noong 1980 na para sa mga climbers na nangangailangan ng gamit na hindi bibigay sa taas ng bundok. Downfill power, waterproof ratings ng tela, tape seams, righty zippers, at mga hood na kasyang helmet. Sa bawat rub-down jacket, nakasulat mismo sa tag ang fill power at bigat ng tela nito. Ang mga numero ang nagbebenta rito, hindi ang logo. Sa Foxnav Jalraven o sa jogger ng Vori, ang presyo ay nasa pangalan. Sa Rab, ang binabayaran mo ay ang engineering. Iyan ang premium na sulit bayaran dahil mararamdaman mo ito sa bundok. Basahin mo ang fabric content, ang timbang, at ang warranty. Hindi kailanman sasabihin ng logo kung mananatili kang tuyo. Ang merino, ang denier, at ang gusset lang ang makakagawa niyan, at wala silang pakialam kung anong pangalan ang nakatahi sa dibdib mo.